Tapos na ang pakinabang natin sa kanya, Rodrigo. Parang sirang kagamitan na kailangang itapon sa labas para hindi bumaho ang loob ng mansyon. Pirmahan mo na ang mga dokumentong ito at palayasin mo na ang arkitektong iyan bago pa dumating ang mga panauhin natin para sa inyo ni Clarissa. Ang tinig ni Doña Imelda ay parang matalas na labahan na humihiwa sa katahimikan ng malawak na pasilyo ng kanilang tahanan sa Vigan. Sa labas ng pintuan ng silid-aklatan, nakatayo si Flavia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa isang rolyo ng mga blueprints, ang huling disenyo na magliligtas sa bumabagsak na resort ng pamilya de Silva. Sa kabilang kamay bitbit niya ang isang maliit na paper bag na naglalaman ng gamot para sa maintenance ng kanyang amang may sakit. Ito ang kabayaran sa 5 taon niyang pagpupuyat sa paglunok ng lahat ng pang-aalipusta at sa pagtalikod sa sarili niyang pangarap para lamang maging mabuting asawa at masunuring manugang. Habang ang kanyang puso ay nagdurugo sa narinig na pagtataksil ang kanyang isip, ay bumalik sa mukha ng kanyang amang umaasa sa kanya. Dahan-dahang nawala ang kapit ng kanyang mga daliri sa bitbit na mga plano at isa-isang humalik ang mga papel sa malamig na sahig na parang mga tuyong dahon sa gitna ng taglagas. Ang tunog ng pagbagsak ng mga ito ay hindi man lang narinig ng mga tao sa loob, ngunit para kay Flavia, iyon ang tunog ng pagguho ng kanyang mundo. But mom, paano si Flavia? She worked hard for the resort. Baka gumawa siya ng eksena, sagot ni Rodrigo. Ang boses ng kanyang asawa ay walang bahid ng pagtatanggol, kundi puno lamang ng duwag na pag-aalala sa sariling reputasyon. Don't be so weak, Rodrigo. Gagamitin natin ang tatay niya. Isang bantalang napuputulin natin ang pondo para sa ospital, pipirma yan ng kusa. She has no choice. She is a nobody without a spot. Muling wika ni Doña Imelda na may kasamang mapait na halakhak. Sa sandaling iyon naramdaman ni Flavia ang isang malamig na hangin na tila tumagos sa kanyang mga buto. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang mabigat na martilyo na bumubugbog sa kanyang dibdib. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak ng malakas. Ang pinakamasakit na sugat ay ang mga sugat na hindi naglalabas ng dugo, kundi unti-unting pumapatay sa kaluluwa sa gitna ng katahimikan. Bumukas ang pinto. Nanigas si Rodrigo nang makita ang asawa sa harap niya. Sa likuran nito si Doña Imelda ay nanatiling nakaupo, nang tuwid ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagsisisi. Sa tabi ng matanda nakatayo ang isang babaeng mas bata, mas maputi, at may suot na mamahaling alahas, na alam ni Flavia na binili gamit ang perang pinaghirapan niya sa opisina si Clarissa. Flavia, kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Rodrigo, ang kanyang boses ay nanginginig habang hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng asawa. Hindi sumagot si Flavia. Tumingin siya kay Doña Imelda. Inilabas ng matanda ang isang folder at inilapag ito sa mesa. Mabuti at narito ka na. Ayaw ko ng madaming drama. Pirmahan mo ang voluntary divorce at ang pag-amin na ikaw ang nagmalverse ng pondo ng kumpanya. In exchange, itutuloy namin ang pagpapagamot sa tatay mo. If not, baka bukas ay nasa kalsada na ang ama mo naghihingalo. Gaslighting is an understatement, Doña Imelda, bulong ni Flavia. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng puot na tila kumukulo sa ilalim ng yelo. Ginamit niyo ako. Ginamit niyo ang talino ko, ang oras ko, at ngayon gagamitin niyo ang buhay ng tatay ko para lang malinis ang pangalan ng anak ninyong mandaraya. Think about your father, Flavia. Huwag kang makasarili, sagot ng matanda habang humihigop ng tsa. Isang pirma mo lang ligtas ang tatay mo. Isang pirma mo lang malaya ka na sa amin. Hindi ka ba natutuwa? You can finally go back to being poor and miserable. Tiningnan ni Flavia ang asawa. Si Rodrigo ay tumalikod at tumingin sa bintana, tila mas interesado sa mga kalisang dumadaan sa kalye kaysa sa babaeng nangako sa kanya ng habang buhay. Ang bawat sandali ng kanilang pagsasama ay biglang naging isang malaking kasinungalingan sa paningin ni Flavia. Ang mga halik, ang mga pangako, ang lahat ng sakripisyo, lahat ay tila alikabok na tinangay ng hangin ng Vigan. Kinuha ni Flavia ang panulat. Ang kanyang kamay ay nananatiling matigas. Bawat letrang isinusulat niya sa papel ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang sariling kabaong. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang apoy na nagsisimulang magningas. Hindi ito ang apoy ng kawalan ng pag-asa, kundi ang apoy ng isang paniningil na darating.
Matapos ang huling kurit ng kanyang lagda, iniwan niya ang panulat sa ibabaw ng mesa. Hindi siya tumingin muli sa kanila. Tinalikuran niya ang luho ang pangalan at ang lalaking minahal niya nang higit sa kanyang sarili. Naglalakad siya palabas ng mansion, bitbit lamang ang paper bag ng gamot ng kanyang ama. Ang bawat hakbang niya sa batong kalsada ay tila isang paalam sa nakaraan. Nang marating niya ang malaking gate, huminto siya at lumingon sa malaking bahay na dati niyang tinuring na palasyo, ngunit ngayon ay isa na lamang libingan ng kanyang mga pangarap. Ilang sakripisyo pa ba ang kailangang ibigay ng isang anak para sa kanyang ama? Ilang piraso pa ng aking puso ang kailangang madurog bago ko mahanap ang lakas na lumaban? Naramdaman niya ang isang biglang pagkirot sa kanyang tiyan. Isang kakaibang pintig na hindi niya pa naramdaman noon. Isang lihim na buhay ang nagpumigla sa loob ng kanyang sinapupunan, isang buhay na hindi alam ng mga De Silva. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang bagong laban ang nagsisimulang mabuo, habang bumubuhos ang ulan at binabasa ang kanyang mukha. Isang tanong ang naiwan sa hangin. Kung ang lahat ay kinuha na sa iyo, ano pa ang matatakot mong mawala? Ang maliit na silid na inuupahan ni Flavia ay amoy alikabok at lumang kahoy malayo, sa bango ng mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango sa loob ng mansyon ng mga De Silva. Dito sa isang madilim na sulok ng vegan, kung saan ang mga pader ay tila bumubulong ng kahirapan, dahan-dahang inilapag ni Flavia ang kanyang mga gamit. Ang bawat kalansing ng mga basong kanyang inilalabas ay tila paalala ng kanyang pagbagsak. Siya ay isang arkitekto, isang babaeng binuo ang mga pangarap ng ibang tao sa pamamagitan ng matitibay na pundasyon, ngunit ngayon ang sarili niyang buhay ay tila isang guhong gusali na wala ng pag-asang maitayo pa. O Flavia, akala ko ba ay reyna ka na sa mansyon ng mga De Silva? Bakit parang bitbit mo na ang buong sako ng kamalasan? Ang tinig na iyon ay galing kay Tita Chona, ang kapitbahay na ang dila ay mas mabilis pa sa kidlat pagdating sa usap-usapan. Nakatayo ito sa labas ng pintuan, may hawak na pamaypay, at ang mga mata ay tila sinusuri ang bawat butas sa luma niyang damit. Napahinto si Flavia sa pag-aayos. Pinilit niyang ituwid ang kanyang likod at harapin ang mapanuring tingin ng matanda. Nagkamali lang ho siguro kayo ng balitang narinig, Tita Chona. Pansamantala lang ho kami rito ng tatay ko habang inaayos ang bagong proyekto ko. Sus, huwag na tayong maglokohan, Hija. Kalat na sa buong vegan na pinalayas ka dahil sa kung ano-anong kabalastugang ginawa mo sa kumpanya nila. Sayang naman ang ganda mo, mukha ka pa namang desente. Dagdag pa ni Chona na may kasamang malisyosong ngiti. Sabi pa nga ni Clarissa sa post niya sa social media, relief daw ang nararamdaman ng pamilya De Silva ngayong wala na ang anay sa loob ng bahay nila. Bangtang ang bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa balat ni Flavia. Ramdam niya ang init ng dugo na umaakyat sa kanyang mukha, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa galit. Ngunit alam niyang walang saysay ang pumatol sa isang taong ang tanging libangan ay ang pagdurusa ng iba. Nanatili siyang tahimik at dahan-dahang isinara ang pinto, iniwan ang matanda na patuloy na bumubulong sa labas. Pagpasok niya sa loob, tumambad sa kanya ang kanyang ama na si Mang Teodoro, nakahiga sa isang manipis na kutsyon at pilit na humihinga. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at lungkot. Anak, patawarin mo ako. Dahil sa akin kailangan mong pasanin ang lahat ng ito. Mahinang wika ng matanda, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Lumapit si Flavia at hinawakan ang nangangatog na kamay ng ama. Tay, huwag niyo pong isipin yan. Ang mahalaga, magkasama tayo. Hindi ko hahayaang saktan pa nila kayo. Magpapahinga lang tayo rito tapos babangon tayo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpapakita ng lakas, naramdaman muli ni Flavia ang isang matinding pagkahilo. Ang paligid ay tila umiikot at ang kanyang sikmura ay biglang nag-alsa. Mabilis siyang tumakbo patungo sa maliit na lababo at doon ay inilabas ang lahat ng pait na nararamdaman. Ang kanyang katawan ay nanginginig at sa bawat pagbuga ng hangin, isang katotohanan ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. 3 buwan na siyang hindi dinadalaw ng kanyang buwanang dalaw. Ang mga pagkirot sa kanyang dibdib at ang kakaibang pagbabago sa kanyang panlasa ay hindi lamang bunga ng stress. Dahan-dahang hinaplos ni Flavia ang kanyang patag panatyan. Doon sa loob ng kanyang sinapupunan ay may isang buhay na nagmumula sa lalaking kumuha ng lahat sa kanya. Isang anak mula sa isang De Silva.
Ang irony ng tadhana ay parang isang masamang biro na hindi niya alam kung dapat ba niyang iiyak o ipagpasalamat. Hindi, hindi ito maaari. Bulong niya sa kanyang sarili. Paano niya palalakihin ang isang bata sa ganitong kalagayan? Paano niya mapoprotektahan ang kanyang anak mula sa kamandag ni Doña Imelda kung malaman nito ang totoo? Kinuha niya ang lumang telebisyon at binuksan ito upang malunod ang katahimikan ng kanyang pag-iisip. Ngunit ang unang bumungad sa screen ay ang isang live broadcast mula sa pinakamahal na hotel sa Ilocos. Naroon si Rodrigo nakasuot ng tuxedo na kulay asul at sa tabi niya ay si Clarissa na kumikinang sa kanyang puting gown. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na tumatama sa mga mata ni Flavia. Tonight we celebrate not just an engagement, but the restoration of the De Silva legacy, anunsyo ng host. To Mr. Rodrigo De Silva and Miss Clarissa, may your union bring more success to the family. Nakita ni Flavia ang ngiti ni Rodrigo. Ang ngiti na dati ay para sa kanya lamang, ngunit ngayon ay puno ng pagtataksil. Nakita rin niya si Doña Imelda sa background, may hawak na baso ng champagne, at tila ipinagdidiriwang ang kanyang pagkawala. Ang kanyang puso na kanina lang ay tila abo ay muling nagliyab. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang apoy ng pag-ibig. Ito ay ang apoy ng isang paniningil na maghihintay ng tamang panahon. Biglang may kumatok ng malakas sa kanyang pinto, hindi ang kumatok na parang humihingi ng permiso, kundi ang kumatok na parang naniningil ng utang o nagdadala ng masamang balita. Ang tunog ng bawat hampas sa kahoy ay tila isang babala na ang unos ay hindi pa tapos. Napatayo si Flavia, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Sino ang darating sa ganitong oras? At ano pang pasakit ang dala nito para sa kanya? Wala ka ng karapatang manatili rito, Flavia. Ang kapirasong lupang kinatatayuan ng munting dampa ng iyong ama ay pag-aari na ng mga De Silva. May 7 araw ka para lisanin ang lugar na ito bago namin gibain ang lahat. Ang mga salitang iyon ay hindi nanggaling sa isang kaaway, kundi sa isang lalaking naka-uniforme ng gobyerno na may dalang papel na selyado ng korte. Sa likod niya nakatayo ang isang itim na sasakyan kung saan naninag ni Flavia ang pamilyar na silweta ni Doña Imelda na tila isang buwitreng naghihintay sa huling hininga ng kanyang biktima. Napatigil si Flavia sa pag-abot ng baso ng tubig sa kanyang ama. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa baso hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat tibok ng puso ay parang isang babalang tunog ng kampana sa simbahan, mabilis, malakas, at puno ng panganib. Ang kanyang sikmura ay muling kumulon, hindi lamang dahil sa gutom, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang kahit ang huling alaala ng kanyang ina, ang lupang kinatatayuan nila, ay nais ding agawin ng mga taong pinaglingkuran niya ng 5 taon. Sir, sandali lang ho. Hindi po ba pwedeng pag-usapan ito? May sakit ang tatay ko, hindi ko siya pwedeng ilipat ng ganoon na lang kabilis. Pakiusap ni Flavia. Ang kanyang boses ay pilit na pinapatatag, kahit na ang kanyang tuhod ay tila malalaglag na sa panghihina. Wala kaming magagawa, ma'am. Trabaho lang ho ito. Basahin niyo na lang ang nakasaad sa dokumento. Sagot ng lalaki sabay talikod. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa tuyong lupa ay tila bawat hakbang ng kamatayan patungo sa kanilang pintuan. Isinara ni Flavia ang pinto at sumandal dito. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Tumingin siya sa kanyang ama na ngayon ay mahimbing na natutulog hindi alam ang bagong unos na paparating. Dahan-dahang binitawan ni Flavia ang baso sa mesa at binasa ang sulat sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na tumatagos sa butas na bubong. Hanggang kailan mo kayang lunukin ang abo ng iyong dignidad bago ka tuluyang mabulunan, Flavia? Bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, ngunit ang kanyang kaluluwa ay tila nalulunod na sa sarili niyang dugo. Biglang may marahang kumatok muli. Sa pagkakataong ito, hindi ito ang marahas na katok ng kanina. Ito ay isang katok na tila may pag-aalinlangan. Nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya ang isang pamilyar na mukha. Si Mateo, ang kanyang matalik na kaibigan at abogado. Flavia, narinig ko ang nangyari. I'm so sorry. I came as soon as I heard about the eviction notice. Sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng tila tunay na pag-aalala. Mateo, paano nila nakuha ang titulo ng lupa?
My mother made sure this was under my father's name, tanong ni Flavia. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at pag-asa na baka may magawa ang kaibigan. I will look into it, Flavia. Promise. Gagawan natin ng paraan. In the meantime, kailangan mong maging matatag. I brought some groceries and medicine for Tito Teodoro, sabi ni Mateo sabay abot ng mga supot. Thank you, Mateo. I don't know what I'd do without you. Ikaw na lang ang pinagkakatiwalaan ko ngayon, wika ni Flavia habang pilit nang umingiti. Hindi niya alam na sa likod ng mga ngiting iyon ni Mateo ay may isang lihim na pakikipagsabwatan na mas madilim pa sa gabi. Nang makaalis si Mateo, lumabas si Flavia sa maliit na beranda. Ang buwan ay nakasabit sa langit tila isang saksi sa kanyang lihim. Muli niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Ang kislap ng bituin sa langit ay tila nagpapaalala sa kanya na may isang buhay na umaasa sa bawat paghinga niya. Anak, pasensya ka na kung dito kita isisilang sa mundo ng mga lobo. Bulong niya habang ang isang mainit na luha ay tuluyang pumatak sa kanyang pisngi. Pero pangako ko sa iyo walang sino mang De Silva ang makakahawak sa iyo. Kahit ang sarili mong ama. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig niya ang mahinang pag-ubo ng kanyang ama mula sa loob. Ngunit may isa pang tunog siyang narinig mula sa labas ng bakod, ang kaluskos ng mga dahon at ang dahan-dahang pag-atras ng isang itim na sasakyan na kanina pa pala nagmamasid sa dilim. Sino ang nagmamasid sa kanya? At hanggang saan ang kayang gawin ni Doña Imelda para tuluyan siyang mabura sa mundong ito? Isang malakas na pagkulog ang bumasag sa katahimikan, tila isang babala na ang langit mismo ay nagagalit sa mga nangyayari. Ang hangin ay biglang lumamig, at sa bawat paghampas nito sa bintana, tila may ibinubulong itong panganib na hindi pa niya nakikita. Ito na lang ang huling alas natin, Flavia. Trust me, hinding-hindi kita pababayaan. Ako ang magiging boses mo laban sa mga De Silva. Ang boses ni Mateo ay puno ng katiyakan, parang isang malambot na kumot na bumabalot sa nanlalamig na pagkatao ni Flavia. Sa loob ng maliit at madilim na opisina ni Mateo, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang isang lumang desk lamp na naglalabas ng mahinang kislap. Inilapag ni Mateo ang isang makapal na folder sa harap ni Flavia, ang mga dokumentong magsisilbi sanang proteksyon niya laban sa tangkang pag-agaw sa lupa ng kanyang ama. Salamat, Mateo. Hindi ko alam kung nasaan na ako ngayon kung wala ka. Pakiramdam ko sa gitna ng baha ikaw lang ang kaisa-isang sanga na maaari kong kapitan. Wika ni Flavia, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pasasalamat. Hinawakan niya ang kamay ng kaibigan ng kanyang mga mata, ay nagniningning sa pag-asa na sa wakas may isang tao pang hindi siya tinalikuran. Ngunit habang nakangiti si Mateo, ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig tila isang lawang walang kailaliman. Walang anuman, Flavia. Magpahinga ka na muna. Hayaan mong ako ang lumaban sa kanila sa korte bukas. Nang makalabas si Flavia ng opisina, ang malamig na hangin ng gabi sa vegan ay humampas sa kanyang mukha. Hindi niya alam na sa loob ng opisinang iyon, binitawan ni Mateo ang kanyang mga papeles at kinuha ang kanyang cellphone. Ang tunog ng pagpindot niya sa screen ay tila bawat hakbang ng isang traidor na papalapit sa kanyang biktima. Makalipas ang isang oras sa isang madilim na sulok ng isang mamahaling restaurant, sa labas ng lungsod nakaupo si Mateo sa harap ng isang babaeng balot ng alahas. At ang bawat galaw ay puno ng kapangyarihan si Doña Imelda. Ang amoy ng mamahaling tabako at pabango ng matanda ay tila lumalason sa hangin sa paligid nila. Narito na ang lahat, Doña Imelda. Ang orihinal na titulo, ang mga bank statements ni Rodrigo na itinago ni Flavia at ang listahan ng mga saksi niya, bulong ni Mateo, habang iniaabot ang folder na kanina lang ay hinahawakan ni Flavia ng may buong tiwala. Kinuha ni Doña Imelda ang folder at tiningnan ito ng may mapait na ngiti. Very good, Mateo. Alam ko namang mas matalino ka kaysa sa maging tapat sa isang arkitektong wala ng halaga. Ang pwesto mo bilang huwes sa Maynila ay nakahanda na. Basta siguraduhin mong wala siyang matitirang kahit anong laban sa korte. Makakaasa kayo, ma'am. Para sa kanya ako ang tagapagligtas niya. Pero sa katotohanan, ako ang magsasara ng pinto ng kulungan para sa kanya. Sagot ni Mateo, ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang kanyang ambisyon
ay mas matimbang kaysa sa 10 taon nilang pagkakaibigan ni Flavia. Kinabukasan bumalik si Flavia sa opisina ni Mateo para ihatid ang ilang karagdagang dokumento na nahanap niya sa gamit ng kanyang ama. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, at ang tunog ng mahinang pag-uusap mula sa loob ay nagpatigil sa kanya. Siguraduhin mong hindi niya malalaman na binenta mo na ang kaso niya sa mga De Silva Mateo. Kapag nalaman ni Flavia na ang sarili niyang abogado ang nag-ayos ng eviction notice, baka magwala yan. Ang boses iyon ay galing sa sekretarya ni Mateo na tila nagbibiro. Hayaan mo siya, masyado siyang lunod sa sarili niyang drama kaya madali siyang maloko. Ang mahalaga makuha ko na ang appointment ko sa Maynila. Flavia is just a stepping stone, buo. Sagot ni Mateo na may kasunod na mahinang halakhak. Ang mundong kinatatayuan ni Flavia ay tila biglang nayanig. Ang rolyo ng mga dokumentong hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng mga ito sa semento ay tila isang malakas na pasabog sa kanyang pandinig. Ang kanyang puso na pilit niyang pinagdikit-dikit ay muling nadurog sa libu-libong piraso. Naramdaman niya ang isang matinding lamig na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang taong itinuring niyang kapatid, ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang huling pag-asa, ay siya palang humahawak ng kutsilyo na nakabaon na ngayon sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang umatras, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sindak at galit. Ang bawat ala-ala ng kanilang tawanan at pagdamay ay tila naging isang malaking panunuya. Hindi na siya makahinga at ang paligid ay tila nagdidilim. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kung ang huling taong pinagkatiwalaan ko ay ibinenta na ang aking kaluluwa, sino pa ang matatakbuhan ko sa gitna ng bagyong ito? Nang muli niyang tignan ang pinto ng opisina, hindi na luha ang lumabas sa kanyang mga mata, kundi isang matalim na ningas ng puot. Alam na niya ngayon ang mukha ng tunay na kaaway. Ang laro ay nagbago na at hindi na siya papayag na maging biktima lamang. Huwag ngayon, huwag muna, bulong ni Flavia sa hangin habang pilit na kinakapitan ang nanlalambot niyang ulirat. Ngunit sa gitna ng dilim na unti-unting lumalamon sa kanyang paningin, isang kakaibang sensasyon ang bumasag sa kanyang panghihina. Isang mahinang pintig, isang sipa na tila isang maliit na katok mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang gumalaw ang buhay sa loob niya, isang munting paalala na sa gitna ng mundong puno ng kamatayan at pagkabulok, may isang himalang pilit na sumisibol. Napatigil si Flavia. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang patungo sa kanyang tiyan. Ang lamig ng ulan sa kanyang balat ay tila naglaho na palitan ng isang mainit na bugso ng damdamin na hindi niya maipaliwanag. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay hindi na mukhang luha ng pighati, kundi isang binyag ng panibagong lakas. Nararamdaman mo ba ako, anak? Bulong niya, ang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at ngiti. Naririnig mo ba ang bawat pagdaklot ng sakit sa puso ko? Huwag kang mag-alala. Kung ang buong mundo ay nakatalikod sa atin, ako ang magiging pader mo. Ako ang magiging sandigan mo. Ang pintig na iyon ay tila naging isang kuryente na bumuhay sa kanyang mga ugat. Sa halip na bumagsak, dahan-dahan siyang tumayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay puno ng kawalan ng pag-asa dahil sa pagtataksil ni Mateo ay nagkaroon ng isang matalim at determinadong ningning. Ang bawat sipa ng sanggol ay tila isang utos sa kanya na huwag sumuko. Nang makabalik sa loob ng kanilang dampa, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang gaserang muntik ng maubusan ng langis, inilatag ni Flavia ang isang malinis na papel sa ibabaw ng kanilang lumang hapagkainan. Kinuha niya ang kanyang lapis at T-square, ang mga tanging sandata na hindi kayang nakawin ng mga De Silva. Kung itutuloy ni Mateo ang pagkakanulo sa akin, kailangan kong unahan ang tadhana, wika niya sa sarili. Nagsimula siyang gumuhit. Hindi ito disenyo ng isang mansion para sa mga mayayaman, kundi isang blueprint para sa isang maliit na proyektong nakuha niya sa isang dating kliyente na nanatiling lihim na tapat sa kanya. Bawat linya na kanyang iginuguhit ay parang isang hakbang patungo sa kalayaan. Ang tunog ng pagkuskos ng lapis sa papel ay ang tanging musika sa gitna ng malalim na gabi, sinasabayan ng mahinang hilik ng kanyang amang may sakit. Kahit na kumikirot ang kanyang likod at namamaga ang kanyang mga paa dahil sa pagbubuntis, hindi siya huminto.
Flavia Hija, bakit gising ka pa, Piban? Ang mahinang tinig ng kanyang ama mula sa kutsyon. Inaayos ko lang ho ang kinabukasan natin, Tay. Huwag kayong mag-alala, malapit na nating matapos ang laban na ito. Sagot niya nang hindi inaalis ang tingin sa papel. Lumipas ang mga oras. Ang dilim ng gabi ay unti-unting napalitan ng kulay abong liwanag ng bukang liwayway. Nang matapos ang huling detalye ng kanyang plano, narinig ni Flavia ang isang kakaibang tunog mula sa labas ng kanilang bakod. Hindi ito ang ingay ng mga kalesa, kundi ang mabigat at dahan-dahang yabag ng mga paa sa ibabaw ng mga tuyong dahon. Napahinto si Flavia. Ang kanyang puso ay muling bumilis ang tibok. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at hinawi ang maruming kurtina. Sa labas sa ilalim ng isang matandang puno ng akasya, nakatayo ang isang lalaki. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at misteryo. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na jacket at ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa bintana ni Flavia. Ang lalaking iyon ay si Diego. Hindi siya taga-vegan. Wala siyang dalang kahit anong dokumento, ngunit ang paraan ng kanyang pagtingin ay tila alam niya ang bawat lihim na itinatago ni Flavia sa loob ng bahay na iyon. Sino ka? Mahinang tanong ni Flavia sa kanyang sarili habang ang isang kakaibang kaba at kuryosidad ay nagsisimulang bumalot sa kanya. Bumukas ang pinto ng gate na parang may sariling isip at ang lalaki ay dahan-dahang lumakad patungo sa kanyang pintuan. Ang bawat hakbang nito ay tila isang babala na ang isang bagong kabanata ng kanyang buhay. Isang kabanata na mas mapanganib at mas misteryoso ay kakabukas pa lamang. Nang marating ng lalaki ang pintuan, hindi siya kumatok ng marahas. Sa halip narinig ni Flavia ang isang mahinang kalansing ng isang bagay na inilagay sa sahig ng beranda, kasunod ang isang boses na malalim at puno ng emotion. Alam ko kung ano ang ginawa nila sa iyo, Flavia, at alam ko rin kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng apelidong itinatago mo. Nanigas si Flavia. Paano nalaman ng estrangherong ito ang tungkol sa kanyang anak? At ano ang pakay nito sa isang babaeng tinalikuran na ng lahat and pitotpad? Hindi ka na kailangang matakot, Flavia. Hindi ako narito para kuhanin ang natitira sa iyo, kundi para ibalik ang kinuha nila sa atin. Ang tinig ng lalaki ay tila isang malalim na ugong ng dagat sa gitna ng gabi tahimik, ngunit may dalang banta ng isang malakas na alon. Nakatayo si Flavia sa tapat ng pintuan ng kanyang mga daliri, ay nakakapit ng mahigpit sa kahoy na hamba. Ang malamig na simoy ng madaling araw ay humahalik sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang panginginig na nararamdaman niya mula sa loob. Sino ang lalaking ito? At bakit niya binanggit ang salitang sa atin? Hindi kita kilala. Anong kinuha nila sa iyo? At paano mo nalaman ang pangalan ko? Ang mga tanong ni Flavia ay lumabas na parang mga mabilis na bala, ngunit ang lalaki ay nanatiling kalmado. Dahan-dahang lumapit ang lalaki sa liwanag ng gasera na tumatagos mula sa loob. Dito ay mas nakita ni Flavia ang kanyang mukha. Mayroon siyang matatalim na mga mata na tila nakakakita sa kaibuturan ng kaluluwa at isang maliit na pilat sa gilid ng kanyang panga na nagbibigay sa kanya ng aura ng isang taong dumaan na sa maraming laban. Ako si Diego, maikling pakilala niya. At katulad mo, isa rin akong anino sa ilalim ng kinang ng mga De Silva. Isang aninong matagal na nilang pilit na ibinabaon sa limot. Bago pa man makasagot si Flavia, naramdaman niya muli ang isang matinding pag-ikot ng paligid. Ang pagod ng nakaraang gabi, ang puyat sa paggawa ng blueprint, at ang bigat ng balitang natuklasan niya tungkol kay Mateo ay tila sabay-sabay na sumingil sa kanyang katawan. Nanlambot ang kanyang mga tuhod, at bago pa man siya tuluyang humalik sa malamig na semento ng beranda, naramdaman niya ang dalawang matitigas at mainit na bisig na sumalo sa kanya. Ningning huling narinig ni Flavia bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman ay ang pagtawag ni Diego sa kanyang pangalan. Isang pagtawag na hindi puno ng pangungutya, kundi ng isang pamilyar na pighati. Nang muling magmulat ng mata si Flavia, sumalubong sa kanya ang amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas at ang init ng isang basang bimpo sa kanyang noo. Nakahiga siya sa kanilang lumang sopa. Sa isang sulok nakita niya si Diego na maingat na inilalagay ang isang maliit na mangkok sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang amang si Mang Teodoro ay mahimbing pa ring natutulog sa kabilang panig ng silid,
Tila hindi na malaya ang nangyari. Uminom ka muna nito. Makakatulong ito sa pagkahilo mo, wika ni Diego, habang iniabot ang isang tasa ng mainit na tsa. Bakit mo ito ginagawa? Bakit ka narito? Mahinang tanong ni Flavia, ang kanyang boses ay puno pa rin ng pagdududa. Dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng lahat sa isang iglap, dahil sa kasakiman ni Doña Imelda. Sagot ni Diego habang nakatingin sa malayo. Lumapit siya sa mesa, at doon ay hindi sinasadyang nalaglag ang kanyang pitaka sa sahig. Mabilis na yumuko si Flavia para pulutin ito, ngunit bago pa man niya maiabot kay Diego, bumukas ang pitaka. Doon sa ilalim ng isang plastik na takip ay isang lumang litrato na kupas na ang kulay. Nanigas ang buong katawan ni Flavia. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Sa litrato makikita ang isang batang lalaki na karga ng isang pamilyar na matandang lalaki, ang yumaong Don de Silva, ang asawa ni Doña Imelda at ama ni Rodrigo. Ang paraan ng pagyakap ng matanda sa bata sa litrato ay puno ng tunay na pagmamahal, isang pagmamahal na hindi kailanman ipinakita ng Don sa kanyang legal na anak na si Rodrigo. Ang Don, pabulong na wika ni Flavia. Tumingin siya kay Diego, ang kanyang mga mata ay nalalaki sa gulat. Sino ka ba talaga, Diego? Kinuha ni Diego ang pitaka mula sa kamay ni Flavia nang may banayad ngunit matatag na galaw. Ako ang lihim na hindi kayang tanggapin ng mansion sa Vigan. Ako ang anak na itinago sa dilim dahil sa takot sa iskandalo. At narito ako, Flavia, dahil kailangan nating magtulungan. Ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan. Naramdaman ni Flavia ang isang matinding kaba. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi lamang isang estranghero, siya ay isang De Silva. Isang bastardong De Silva na may dalang sariling bagahe ng galit at pagnanasa para sa hustisya. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Flavia. Gusto kong gamitin mo ang talino mo bilang arkitekto para pasukin ang kuta nila. At sa tamang panahon, sabay nating gigibain ang tureng ginto na itinayo nila sa ibabaw ng mga bangkay ng ating mga pangarap. Sagot ni Diego, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Flavia, narinig nila ang isang malakas na busina ng sasakyan sa labas. Mula sa bintana, nakita nila ang isang mamahaling itim na sedan. Lumabas doon si Clarissa, ang mukha ay balot ng galit at may dalang isang makapal na sobre. Flavia, lumabas ka riyan. Alam kong itinatago mo ang isang bagay na hindi sa iyo. Sigaw ni Clarissa mula sa labas, ang kanyang tinig ay pumailan lang sa tahimik na umaga ng Vigan. Napatingin si Flavia kay Diego. Ang misteryo ay lalong lumalim. Ano ang alam ni Clarissa? At paano naapektuhan ng pagdating ni Diego ang tadhana ni Flavia at ng kanyang dinadalang anak? Isang tanong ang nanatili sa isip ni Flavia. Ang lalaki bang ito ay isang anghel na magliligtas sa kanya o isa pang De Silva na gagamitin lamang siya para sa sarili nitong paghihiganti? Huwag mong subukang itago ang hindi sa iyo, Flavia. Alam kong ninakaw mo ang mga huling dokumento ni Don De Silva bago ka lumayas. Ang boses ni Clarissa ay parang matinis na huni ng sirena na bumasag sa kapayapaan ng umaga. Nakatayo siya sa labas, ang kanyang mga daliri ay nakadiin sa kanyang baywang habang ang suot niyang mamahaling sutla ay tila isang insulto sa maputik na daanan ng tinitirhan ni Flavia. Sa likod ng kortina naramdaman ni Flavia ang mabilis na pintig ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-akyat ng kanyang presyon. Ang kanyang paningin ay nagsimulang maging malabo, at ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Clarissa ay tila isang mabigat na hampas sa kanyang sumasakit na ulo. Dahan-dahang lumabas si Flavia sa beranda. Ang kanyang muka ay maputla, ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit ang kanyang tindig ay nanatiling tuwid. Wala akong ninakaw sa inyo, Clarissa. Ang tanging bitbit ko nang umalis ako sa mansyon ay ang aking dangal na pilit ninyong dinudungisan. Danggal, huwag mo akong patawanin. Isang mapait na halakhak ang kumawala kay Clarissa. Habang dahan-dahan siyang lumalapit, ang bawat hakbang niya ay tila pagtapak sa sugatang puso ni Flavia. Kahit ang batang iyan sa sinapupunan mo, alam nating lahat na isang sumpa lang yan sa pamilya De Silva. Isang bastardong walang puwang sa aming yaman. Naramdaman ni Flavia ang isang matinding kulo sa kanyang dibdib. Huwag na huwag mong idadamay ang anak ko, Clarissa. Ang batang ito ay may dugong De Silva, isang dugong mas dalisay
kaysa sa kahit anong alahas na suot mo ngayon. Sa gitna ng kanilang sagutan, isang malakas na kulog ang umalingaungaw sa langit ng vegan, tila isang babala na ang kalikasan mismo ay hindi na natutuwa. Ang hangin ay biglang lumakas, nagpapadala ng mga tuyong dahon at alikabok sa paligid. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Clarissa, isang anino ang humarang sa pagitan nila. Si Diego. Lumabas siya mula sa dilim ng bahay. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga sa galit. Umalis ka na rito bago ko makalimutang babae ka. Banta ni Diego sa isang malalim at nakapanghihilakbot na tinig. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa nang makita ang lalaki. Sino ka at bakit ka narito sa lungga ng babaeng ito? Ngunit bago pa man siya makakuha ng sagot, ang unang patak ng ulan ay humalik sa semento, mabigat, malamig at mabilis. Napilitang tumakbo si Clarissa pabalik sa kanyang sasakyan, iniwan ang isang sumpa na tila nanatiling nakasabit sa hangin. Nang makaalis ang sasakyan, humarap si Diego kay Flavia, ngunit huli na ang lahat. Napahawak si Flavia sa kanyang tiyan habang ang isang matinding kirot ay gumuhit mula sa kanyang balakang hanggang sa kanyang buong katawan. Ang kanyang binti ay nangatog at isang mainit na likido ang dahan-dahang dumaloy pababa. Diego, ang bata. Unggot ni Flavia bago tuluyang bumagsak ang kanyang katawan. Isang matinding bagyo ang sumapit sa vegan ng hapong iyon. Ang tunog ng ulan sa ibabaw ng kinakalawang na bubong ay parang libu-libong maliliit na tambol na nagbibigay ng ritmo sa isang trahedya. Walang kuryente. Ang tanging liwanag sa loob ng dampa ay ang mabilis na sayaw ng apoy ng isang gasera. Kailangan nating dalhin siya sa ospital. Sigaw ni Diego sa gitna ng ingay ng hangin. Hindi maaari ang baha sa labas ay hanggang baywang na at walang sasakyang makakadaan. Ang tinig na iyon ay galing kay Nanay Rosa, ang dating vu sa mansyon, na palihim na sumunod kay Diego. Dito na siya manganganak, Diego. Tulungan mo akong ihanda ang mainit na tubig. Sa loob ng silid, ang bawat sandali ay tila isang taon para kay Flavia. Ang kanyang pawis ay humahalo sa kanyang mga luha habang pilit niyang nilalabanan ang pre-eclampsia na tila naggagapos sa kanyang hininga. Ang bawat pag-ire ay isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang tunog ng kanyang mga ungol ay nalulunod sa bawat pagkulog at paghampas ng hangin sa mga bintana. Kaya mo ito, Flavia. Isipin mo ang anak mo. Isipin mo ang hustisyang naghihintay sa inyo. Pagpapalakas ng loob ni Nanay Rosa habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ni Flavia. Lumipas ang mga oras ng hirap. Ang katawan ni Flavia ay tila isang kandilang, unti-unting nauubos ang ningas. Sa huling bugso ng kanyang lakas, isang huling pag-ire ang kanyang ginawa kasabay ng isang matalim na kidlat na tumama sa kalapit na puno. Isang maliit na sanggol ang lumabas sa mundo. Ngunit sa halip na ang inaasahang iyak na magbibigay ng buhay sa silid, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Walang boses, walang galaw. Ang maliit na katawan ng sanggol ay nanatiling tahimik sa mga kamay ni Nanay Rosa. Napatingin si Flavia sa kanyang anak, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pakiusap. Anak, umiyak ka. Please, umiyak ka. Bulong niya sa isang tinig na halos hindi na marinig. Ang tanging naririnig sa buong bahay ay ang tunog ng ulan na tila walang katapusan ang pagbuhos. Sa gitna ng dilim, ang bawat segundo ay tila isang kutsilyong humihiwa sa pag-asa ni Flavia. Buhay ba ang kanyang anak o tuluyan na ba itong kinuha ng mga De Silva bago pa man ito makakita ng liwanag? Ang katahimikan ay mas nakabibingi kaysa sa pinakamalakas na kulog ng bagyong humahampas sa labas. Sa gitna ng madilim na silid, ang tanging maririnig ay ang mabilis at kapos na hininga ni Flavia at ang mahinang tunog ng pagpunas ni Nanay Rosa sa maliit at malamig na katawan ng sanggol. Umiyak ka, anak. Jebby, umiyak ka. Bulong ni Nanay Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Marahan niyang tinatapik ang likod ng sanggol, sinusubukang gisingin ang buhay, na tila natutulog sa gitna ng kapanganakan. Nakatitig si Flavia sa kisame, ang kanyang paningin ay malabo, at ang kanyang katawan ay tila lumulutang sa gitna ng dagat ng sakit. Ngunit sa likod ng kanyang panghihina, ang bawat hibla ng kanyang pagiging ina ay sumisigaw ng panalangin. Huwag siya, huwag ang anak ko, kuhanin niyo na ang lahat sa akin, huwag lang ang buhay na ito.
Biglang isang mahinang huni ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito isang malakas na iyak, kundi isang paos at maliit na tunog na unti-unting lumakas, hanggang sa maging isang ganap na sigaw ng tagumpay laban sa kamatayan. Salamat sa Diyos! Hikbi ni Nanay Rosa habang inilalapit ang bata sa dibdib ni Flavia. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo para kay Flavia. Ang init ng balat ng kanyang anak na dumampi sa kanya ay tila isang milagrong nagbalik ng lahat ng kanyang lakas. Ngunit habang nililinis ni Nanay Rosa ang sanggol sa ilalim ng malamlam na liwanag ng gasera na patigil ang matanda, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang nakatingin sa kaliwang balikat ng bata. Diego, tingnan mo ito. Tawag ni Nanay Rosa sa isang nangangatal na tinig. Lumapit si Diego at itinuon ang liwanag sa sanggol. Doon sa maputing balat ng bata ay isang matingkad at pulang balat na hugis ng isang maliit na ngabnag na apoy. Ang tatak ng apoy ang natatanging markang biolohikal na lumalabas lamang sa mga lalaking tagapagmana ng pamilya de Silva sa loob ng 3 henerasyon. Hindi na nila maikakaila ito. Bulong ni Diego ang kanyang tinig ay puno ng katuwaan at panganib. Dala niya ang selyo ng kanyang ama. Dala niya ang ebidensyang wawasak sa kanila. Ngunit ang sandaling iyon ng kagalakan ay agad na napalitan ng kilabot. Mula sa labas sa gitna ng humahampas na ulan, narinig nila ang marahas na tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng kanilang gate. Ang mga yabag ng mabibigat na sapatos sa ibabaw ng putik ay papalapit sa kanilang pintuan. Flavia, alam kong narito ka. Ang boses na iyon ay hindi kay Clarissa. Iyon ay ang boses ni Rodrigo, puno ng poot, kalasingan at pagdududa. Mabilis, Diego, itago mo ang bata sa likod ng aparador, utos ni Nanay Rosa, habang mabilis na nililinis ang mga bakas ng panganganak. Sinalya ni Rodrigo ang pinto ng walang pasintabi. Pumasok siya sa loob basang-basa ng ulan, at ang amoy ng alak ay humahalo sa amoy ng dugo sa loob ng silid. Tumingin siya sa paligid, ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng isang bagay na magpapatunay sa kanyang hinala. Ano itong amoy na ito? Bakit parang galing ka sa isang operasyon, Flavia? Tanong ni Rodrigo habang papalapit sa higaan ng asawa. Nakita niya ang maputlang mukha ni Flavia at ang mga kumot na may bahid ng dugo. Umalis ka na rito, Rodrigo. May sakit ako at kailangan ko ng pahinga. Mahinang sagot ni Flavia pilit, na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Huwag mo akong lokohin. Sinabi ni Clarissa na buntis ka. Nasaan ang bata? Nasaan ang bastardong ipinalit mo sa akin? Sigaw ni Rodrigo habang sinisipa ang isang maliit na bangko. Nagsimula siyang maghalughog sa loob ng maliit na dampa, itinatapon ang mga gamit at hinahawi ang mga kortina. Dahan-dahang lumapit si Rodrigo sa lumang aparador kung saan nakatago si Diego at ang sanggol. Ang kanyang kamay ay nakahawak na sa pinto ng aparador, handa na itong buksan. Nakahawak si Flavia sa kanyang dibdib, ang kanyang hininga ay tila tumigil. Sa loob ng aparador naramdaman ni Diego ang paggalaw ng sanggol. Isang malakas na paghinga, isang maliit na ungol na anumang sandali ay maaaring maging isang malakas na iyak. Isang matalim na kidlat ang muling gumuhit sa langit na sinundan ng isang nakayanig na kulog. Sa ilalim ng liwanag ng kidlat, ang mukha ni Rodrigo ay tila isang demonyong handang kumitil ng buhay. Nahanap na kita po, bulong ni Rodrigo habang dahan-dahang binubuksan ang pinto ng aparador. Layuan mo ang aparador na iyan, Rodrigo. Wala kang makikita dyan kundi ang mga basahang kasing dumi ng iyong konsensya. Ang tinig ni Flavia ay pumiyok sa gitna ng matinding takot, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng matalim sa kanyang asawa. Ang kamay ni Rodrigo ay nakahawak na sa hawakan ng lumang aparador. Ang bawat paghinga niya ay amoy alak, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at kalasingan. Sa loob ng aparador naramdaman ni Diego ang mabilis na tibok ng puso ng sanggol sa kanyang bisig. Ang maliit na bata ay nagsimulang gumalaw, ang kanyang mga labi ay bumubuka para sa isang iyak na maaaring magtapos sa lahat. Mabilis na ipinasok ni Diego ang kanyang malinis na daliri sa bibig ng sanggol upang pigilan ang anumang tunog, habang ang sarili niyang hininga ay pigil na pigil. May itinatago ka, Flavia. Ramdam ko ang takot mo. Bulong ni Rodrigo, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Dahan-dahan niyang hinila ang pinto ng aparador. Ang tunog ng kinakalawang na bisagra
ay tila isang mahabang huling hininga sa gitna ng katahimikan. Ngunit bago pa man tuluyang bumukas ang pinto, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa kabilang bahagi ng silid. "Rodrigo, hayop ka?" Ang boses na iyon ay galing kay Mang Teodoro. Ang matanda ay pilit na bumangon mula sa kanyang kutsyon. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit. Ang kanyang puso na matagal nang pinahihina ng sakit at bighati ay tila sumabog sa galit nang makita ang pagmamaltrato ng manugang sa kanyang anak. "Tay, huwag kayong bumangon ta." Sigaw ni Flavia pilit na gumagapang sa higaan kahit na kumikirot ang kanyang buong katawan. Nalingat si Rodrigo. Binitawan niya ang pinto ng aparador at humarap sa matanda. "Matanda ka, bumalik ka sa pagkakahiga mo kung ayaw mong mas mapadali ang punta mo sa sementeryo. Dahil sa iyo naghirap ang pamilya ko. Dahil sa iyo kailangang gampanan ni Flavia ang mga kasalanang hindi naman niya ginawa. Ikaw ang pumatay sa dangal ng anak ko." Isang huling lakas ang humugot sa lalamunan ni Mang Teodoro. Sinubukan niyang abutin si Rodrigo, ngunit ang kanyang katawan ay biglang nanigas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang kamay ay humawak sa kanyang dibdib, at isang nakakapanghilakbot na tunog ng paghabol sa hininga ang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahang bumagsak si Mang Teodoro sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng kanyang katawan sa kahoy ay tila isang katapusan. "Tay-tatay." Ang sigaw ni Flavia ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Nakalimutan niya ang sakit ng kanyang panganganak. Gumapang siya pababa ng higaan, ang kanyang mga daliri ay bumabaon sa sahig habang pilit na inaabot ang kanyang ama. Natigilan si Rodrigo. Ang kalasingan sa kanyang utak ay tila biglang naglaho nang makita ang matandang wala ng malay. Sa takot na madamay sa isang posibleng kaso ng pagkamatay, mabilis siyang tumalikod at tumakbo palabas ng bahay, hinahayaan ng ulan na lamunin ang kanyang pagtakas. Ang tunog ng kanyang sasakyan na mabilis na humaharurot ay unti-unting naglaho sa gitna ng bagyo. Nakalabas na si Diego mula sa aparador, bitbit ang sanggol, ngunit huli na ang lahat para kay Mang Teodoro. Nayakap ni Flavia ang ulo ng kanyang ama. Ang mga luha niya ay dumadaloy ng walang tigil, humahalo sa pawis at sa dugo ng kanyang bagong silang na anak. "Tay, wag niyo akong iwan. Tay, tingnan niyo ang apo niyo. Tay." Ngunit ang mga mata ni Mang Teodoro ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Isang huling pilit ng ngiti ang nanatili sa kanyang mga labi, tila sinasabing malaya na siya sa mundong puno ng kalupitan. Sa sandaling iyon, ang sanggol ay biglang umiyak ng malakas, isang matalim at mahabang iyak na tila nakikiramay sa pagkawala ng kanyang lolo. Ang tunog ng iyak ng bata at ang hikbi ni Flavia ay nagtagpo sa gitna ng malamig na gabi. Dahan-dahang itinaas ni Flavia ang kanyang mukha. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang tanging natira ay isang malamig at matigas na determinasyon. Tumingin siya kay Diego na ngayon ay nakatayo sa kanyang tabi habang buong ingat na karga ang sanggol. "Pinatay nila ang tatay ko, Diego." Bulong ni Flavia, ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. "Ginamit nila ang huling hininga niya para itago ang kanilang mga kasalanan. Ngayon gagamitin ko ang bawat patak ng dugo ko para makuha ang hustisyang nararapat sa amin." Hinawakan ni Diego ang balikat ni Flavia. "Magsisimula na tayo, Flavia. Hinding-hindi na sila makakatulog ng mahimbing mula ngayong gabi." Sa labas ang bagyo ay unti-unting humuhupa, ngunit sa loob ng maliit na dampa sa Vigan, isang mas matinding unos ang nagsisimulang mabuo. Isang unos na may pangalan, may talino, at may anak na taglay ang tatak ng apoy. Ang amoy ng natutunaw na kandila at ang halimuyak ng mga puting bulaklak ng kalachuchi ay humahalo sa malamig na hangin sa loob ng maliit na kapilya. Nakaupo si Flavia sa harap ng kabaong ng kanyang ama, ang kanyang suot na itim na damit ay tila mas lalong nagpatingkad sa kaputlaan ng kanyang mukha. Wala na ang mga luhang dumadaloy. Ang tanging natira sa kanyang mga mata ay isang tuyong disyerto ng pighati na unti-unting nagiging matigas na bato. Sa kanyang bisig mahimbing na natutulog ang kanyang anak, balot ng isang simpleng kumot, upang hindi makita ng mga mapanuring mata ng mga taong dumadaan. Sa labas naririnig ang mahinang bulungan ng mga marites na pinamumunuan ni Tita Chona na tila mga buwitreng naghihintay ng bagong balita sa gitna ng lamay. Napakasakit naman ang sinapit ni Mang Teodoro
At itong si Flavia parang walang pakiramdam, hindi man lang umiiyak, bulong ng isang boses mula sa labas, na sinundan ng mahinang hagikik. Hindi kumikibo si Flavia. Ang kanyang atensyon ay natuon sa pinto nang biglang bumukas ito at pumasok ang isang lalaking may dalang malaking bouquet ng mga mamahaling puting rosas. Si Mateo. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na barong, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng tila tunay na pakikiramay. Lumapit si Mateo kay Flavia, ang kanyang mga hakbang sa semento ay tila bawat pintig ng isang babala. Flavia, huli na nang malaman ko ang balita. I'm so sorry. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi sana ako umalis sa tabi mo. Dahan-dahang itinaas ni Flavia ang kanyang paningin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mateo, ang mga matang dati niyang itinuring na simbolo ng katapatan, ngunit ngayon ay nakikita na niya bilang mga bitag ng isang traidor. Narito ka para makiramay, Mateo? O narito ka para siguraduhin na wala nang hihinga sa pamilyang ito na maglalakas loob na lumaban sa mga De Silva? Ang boses ni Flavia ay malamig, walang emosyon. Parang isang talim ng kutsilyong dumaan sa yelo. Natigilan si Mateo ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang maskara. Anong sinasabi mo, Flavia? Kaibigan mo ako. Narito ako para tulungan ka sa kaso ng lupa at sa pagkamatay ng tatay mo. Huwag mong hayaang malamon ka ng galit. Inabot ni Mateo ang balikat ni Flavia upang sana ay aluin ito, ngunit mabilis na tumayo si Flavia. Ang tunog ng pag-urong ng kanyang upuan sa sahig ay tila isang hiyaw ng pagpukaw sa tahimik na silid. Huwag mo akong hahawakan gamit ang mga kamay na kumuha ng pilak mula kay Doña Imelda. Wika ni Flavia. Ang boses niya ay nagsisimula ng manginig sa puot. Narinig kita, Mateo. Narinig ko ang usapan ninyo ng sekretarya mo. Alam ko ang tungkol sa appointment mo sa Maynila. Alam ko na ikaw ang nag-ayos ng eviction notice para sa tatay ko habang nakangiti ka sa harap ko. Namutla si Mateo. Ang kanyang maskara ay tuluyang nagbitak-bitak sa harap ng lahat ng taong naroon sa lamay. Ang mga bulungan sa labas ay biglang tumigil. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng kabaong sa gitna ng silid. Flavia, nagkakamali ka. Let me explain. Hindi na pinatapos ni Flavia ang kanyang sasabihin. Sa isang mabilis at buong lakas na galaw, humampas ang palad ni Flavia sa pisngi ni Mateo. Ang tunog ng sampal na iyon ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kapilya, tila isang huling hantong para sa kanilang pagkakaibigan. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng pagkakalingat ni Mateo at ang ilang pirasong talulot ng bitbit niyang rosas ay naglaglagan sa sahig, parang mga patak ng dugo sa puting semento. Ang sampal na iyan ay hindi para sa akin, Mateo, bulong ni Flavia habang nakaturo sa kabaong ng kanyang ama. Para iyan sa tatay ko na namatay dahil sa tiwalang ibinigay ko sa isang ahas na katulad mo. Bayad pa lang iyan sa kabaong na kinalalagyan niya ngayon dahil sa pagtataksil mo. Nanginginig ang panga ni Mateo sa hiyang nararamdaman sa harap ng maraming tao. Ang kanyang matikas na tindig ay naglaho na palitan ng isang duwag na anyo. Pagsisisihan mo ito, Flavia. Akala mo ba ay mananalo ka sa mga De Silva ng mag-isa? Ngayong wala na ang tatay mo, wala ka ng kahit anong kakampi. Nagkakamali ka, Mateo. Isang malalim na boses ang sumabat mula sa likuran ni Flavia. Lumabas si Diego mula sa anino ng kapilya. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na nagbibigay ng hindi matitinag na proteksyon. Hindi siya mag-isa, at sisiguraduhin ko na ang bawat hakbang na gagawin ninyo ay magiging simula ng inyong pagbagsak. Tumingin si Mateo kay Diego, ang kanyang mga mata ay nanliit sa takot at pagkalito bago mabilis na tumalikod at lumabas ng kapilya, iniwan ang mga bulaklak na ngayon ay nayapakan na sa sahig. Humarap si Flavia sa kabaong ng kanyang ama. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humaplos sa salamin nito. Tapos na ang oras ng pag-iyak. Magsisimula na ang paniningil. Tumingin siya kay Diego at sa unang pagkakataon, may isang lihim na alyansang nabuo sa pagitan ng dalawang kaluluwang kapwa itinapon ng tadhana. Ang hangin sa labas ay umihip ng malakas, tila nagbabadya na ang gabi ng pighati ay tapos na at ang umaga ng paghihiganti ay malapit na. Ang puot ay parang apoy, Flavia. Maaari ka nitong tupukin o maaari mo itong gamitin para magsilbing liwanag sa madilim nating landas.
Ang tinig ni Diego ay mababa at puno ng seryosong tono habang nakatayo siya sa tapat ng lumang mesa sa dampa ni Flavia. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang mga blueprints na binuo ni Flavia noong mga nakaraang gabi kasama ang ilang mga lihim na dokumento ng De Silva Corporation na nakuha ni Diego mula sa mga archive na itinago ni Don De Silva. Ang amoy ng lumang papel at ang malamlam na liwanag ng isang bumbilya ang tanging saksi sa pagbubuo ng kanilang alyansa. Karga ni Flavia ang kanyang anak na si Gabriel, ang pangalang ibinigay niya bilang simbolo ng lakas at balita ng pag-asa. Ang bata ay mahimbing na natutulog walang kamalay-malay na ang kanyang ina ay nagpaplano na ng pagbagsak ng sarili nitong ama. Bakit mo ito ginagawa, Diego? Tanong ni Flavia habang hinahaplos ang buhok ng anak. Hindi sapat na sabihing kaaway ng kaaway ko ang dahilan. Ano ang nakatago sa likod ng galit mo kay Doña Imelda? Huminga ng malalim si Diego. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa gilid ng mesa hanggang sa lumitaw ang kanyang mga ugat. Ang aking ina ay namatay sa gutom at sakit sa isang maliit na kwarto sa Maynila, habang si Doña Imelda ay nagpapakasasa sa yaman ng mga De Silva. Alam ng Don na anak niya ako, pero pinagbantaan ni Imelda ang buhay namin. Pinalabas nilang magnanakaw ang aking ina para lang ilayo kami sa vegan. Namatay siyang tinatawag ang pangalan ng Don, pero walang dumating. Naramdaman ni Flavia ang isang hapdi sa kanyang puso. Magkaiba sila ng pinagmulan, pero iisa ang sugat na dala nila ang sugat na gawa ng pagmamataas at kasakiman ng isang pamilya. Kung gayon, hindi lang ito tungkol sa pera, bulong ni Flavia. Hindi. Ito ay tungkol sa pagkilala, tungkol sa pagbawi ng pangalang ipinagkait sa atin, sagot ni Diego. Tumingin siya ng diretso kay Flavia. May mga butas ang mga proyekto ni Rodrigo. Ang mga materyales na ginagamit nila sa bagong resort ay hindi ayon sa iyong orihinal na plano. Binawasan nila ang budget para may maibulsa silang pera para sa luho ni Clarissa at pambayad sa mga utang ni Rodrigo sa sugal. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Flavia. Bilang arkitekto ng proyektong iyon, alam niya ang bawat sulok at bawat pundasyon. Gusto nilang magtayo ng palasyo sa ibabaw ng buhangin. At ako ang magiging dahilan kung bakit ito guguho. Nagsimula silang magplano. Ang gabi ay lumalim at ang bawat salita nila ay tila mga pyesa ng isang komplikadong puzzle. Ang Alliance of the Outcasts ay nabuo hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pangangailangang mabuhay at makaganti. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, hindi sinasadyang nagkadampi ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng mapa. Isang kuryente ng kakaibang damdamin ang dumaan sa pagitan nila, isang sandali ng pagkilala sa gitna ng unos, ngunit mabilis na inilayo ni Flavia ang kanyang kamay. Focus, Diego. Wala tayong puwang para sa kahit anong emosyon, paalala ni Flavia, kahit na ang kanyang puso ay bumilis ang tibok. Alam ko, Flavia, ang hustisya muna bago ang lahat. Sagot ni Diego, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling nakatitig sa matapang na mukha ng babaeng nasa harap niya. Kinabukasan, habang naglalakad si Flavia patungo sa palengke para bumili ng gatas ni Gabriel, isang marangyang puting sasakyan, ang dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Ang bintana ay bumaba at lumitaw ang mukha ni Clarissa na nakasuot ng malalaking sunglasses at isang mapanuyang ngiti. So ito na pala ang bagong buhay ng dating architecture queen ng vegan na mamalengke, kasama ang isang bastardong anak at isang lalaking galing sa kung saan, pangungutya ni Clarissa. Inilabas niya ang kanyang cellphone at kumuha ng litrato ni Flavia. Wait until the papers see this. Ang dating Mrs. De Silva nakahanap na ng bagong kalaro sa dumi. Siguradong matutuwa si Doña Imelda nito. Hindi kumibo si Flavia. Nanatiling diretso ang kanyang tingin, tila hindi naririnig ang mga salitang parang lason. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang ito na ang simula ng bagong iskandalo na gagamitin ni Clarissa para tuluyan siyang sirain sa publiko. Enjoy your temporary fame, Clarissa, mahinang wika ni Flavia habang patuloy sa paglalakad. Dahil kapag dumating ang araw ng paniningil ko, sisiguraduhin kong kahit ang anino mo ay mahihiyang lumabas sa sikat ng araw. Nang makaalis ang sasakyan, naramdaman ni Flavia ang panginginig ng kanyang mga kamay. Alam niyang mas magiging mahirap ang laban mula rito. Ang bawat kilos niya ay babantayan
at ang bawat pagkakamali ay magiging armas laban sa kanya. Ngunit hindi niya alam sa di kalayuan, may isang itim na sasakyan din ang nakamasid sa kanya ang sasakyan ni Mateo na ngayon ay may hawak ding camera at isang masamang plano para sa susunod na kabanata ng buhay ni Flavia. Ang bagyo ay hindi pa lumilipas. Nag-iipon lamang ito ng lakas para sa susunod na malakas na hagupit. Ibigay mo sa akin ang bata, Flavia. Huwag mong hayaang ang dugong de Silva ay mamuhay sa gitna ng basurang ito. Isang salita ko lang bukas na bukas din ay nasa likod ka na ng rehas dahil sa pagnanakaw ng pondo at ang batang iyan ay kukunin ko rin sa ayaw at sa gusto mo. Ang boses ni Doña Imelda ay kasing lamig ng marmol na lapida habang nakatayo siya sa gitna ng maliit na sala ni Flavia. Ang kanyang suot na mamahaling perlas ay tila kumikinang sa gitna ng karukhaan ng dampa, isang malupit na paalala ng agwat ng kanilang mundo. Sa labas ang mga anino ng dalawang malalaking lalaking nakabarong ay aninag sa bintana mga bodyguard na dala ng matanda upang magsilbing banta. Yumakap ng mahigpit si Flavia sa kanyang anak na si Gabriel. Nararamdaman niya ang init ng hininga ng sanggol sa kanyang leeg, ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng emosyon. Ang bawat salita ni Imelda ay tila isang latay sa kanyang likuran, pilit na binabasag ang kanyang pagkatao sa pamamagitan ng pananakot at panliliit. Hindi ko ibibigay ang anak ko sa inyo, Doña Imelda. Ang batang ito ay hindi kailanman magiging bahagi ng inyong huwad na kaharian. Sagot ni Flavia, ang kanyang tinig ay mababa, ngunit puno ng hindi matinag na kapangyarihan. Ang yaman nyo ay punong-puno ng dugo at luha ng mga taong inapakan ninyo. Mas pipiliin kong lumaki siyang dukha kaysa maging katulad ninyong walang kaluluwa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. You are so delusional, Flavia. Akala mo ba ay may magagawa ang pagiging arkitekto mo? Sinira na ni Clarissa ang reputasyon mo sa buong bansa. Para sa publiko, ikaw ay isang babaeng nag-abandona sa asawa, nagnakaw ng pera, at ngayon ay nakikipag-live-in sa isang lalaking hindi mo naman kilala. Inilabas ni Imelda ang isang tablet at ipinakita ang mga headlines sa social media. Naroon ang mga litrato ni na Flavia at Diego na kinuha ni Clarissa. Ang mga komento ng mga tao ay tila mga lason na bumubulwak, gold digger, malandi, kawawang Rodrigo. Nararamdaman ni Flavia ang pagsikip ng kanyang dibdib. Ang bawat maling akusasyon ay tila isang malaking pader na unti-unting pumapalibot sa kanya. Umalis na kayo sa bahay ko. Bulong ni Flavia, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Aalis ako pero babalik ang mga tauhan ko. At sa oras na iyon wala nang pakiusapan, banta ni Imelda bago tumalikod. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos sa kahoy na sahig ay tila bawat pintig ng isang orasang papalapit sa pagsabog. Nang makaalis ang sasakyan ni Imelda, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa bahay. Ngunit hindi ito nagtagal. Habang si Flavia ay naghahanda ng gatas sa kusina, narinig niya ang marahas na pagkalansing ng bintana sa likuran. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin ay tila isang hiyaw ng panganib. Nanay Rosa ang bata, sigaw ni Flavia. Mabilis na tumakbo si Flavia sa silid, ngunit huli na ang lahat. Dalawang lalaking nakamaskara ang nakapasok na sa bintana. Ang isa ay hawak na ang duyan ni Gabriel, habang ang isa naman ay pilit na hinaharangan si Nanay Rosa. Ang tunog ng pakikipagbuno ni Nanay Rosa sa mga lalaki, ang kalabog ng mga gamit na nabubuwal sa sahig, at ang biglang pag-iyak ni Gabriel ay nagmistulang isang impyerno sa loob ng munting dampa. Bitawan niyo ang anak ko. Bitawan niyo siya. Isang hindi maipaliwanag na lakas ang humugot sa katawan ni Flavia. Kinuha niya ang kanyang mabigat na T-square sa ibabaw ng mesa at buong lakas na inihampas ito sa braso ng lalaking tangkang kumuha sa bata. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa laman ay tila isang babala na hindi siya susuko ng buhay. Nagulat ang lalaki sa bagsik ni Flavia. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na pumasok si Diego mula sa pinto. Ang tunog ng kanyang mabilis na pagtakbo sa sahig ay tila isang dumadagsang alon. Sa isang iglap na sunggaban ni Diego, ang isa sa mga lalaki, ang tunog ng kanilang pagbagsak sa sahig ay nayanig ang buong dampa. Matapos ang maikling pakikipaglaban, napilitang tumakas ang mga lalaki nang makitang hindi sila magtatagumpay. Ang tanging naiwan
ay ang wasak na bintana, ang mga gamit na nagkalat sa sahig, at ang nakakayanig na iyak ni Gabriel. Nayakap ni Flavia ang kanyang anak, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot at galit. Diego, kukunin nila siya. Hindi nila ako titigilan. Lumapit si Diego at hinawakan ang mga kamay ni Flavia. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbigay ng kaunting kalmante sa babaeng tila malapit ng bumigay. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari iyon, Flavia. Pero kailangan nating bilisan ang ating plano. Ang bitag ni Doña Imelda ay hindi lang para sa bata, kundi para sa iyong buong pagkatao. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, may isang sobrang puti ang inihulog mula sa ilalim ng pinto. Dahan-dahang pinulot ni Diego ang sobre. Sa loob nito ay isang marangyang imbitasyon sa kasal. Rodrigo de Silva and Clarissa Valeriano, the wedding of the century. Sa likod ng imbitasyon may isang maikling sulat na kamay ni Rodrigo. Be there, Flavia. Panoorin mo kung paano ko ibabaon ang huling alaala mo sa harap ng altar. Kung gusto mo pang makita ang bata ng buo, huwag kang gagawa ng ingay. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na kutsilyong pilit na ibinabaon sa puso ni Flavia. Ang kasal ay gaganapin sa loob ng 3 araw. Ang panganib ay hindi na lamang nasa pintuan. Ito ay nasa loob na ng kanyang buhay. Gagamitin nila ang kasal para tuluyan akong patahimikin, bulong ni Flavia. O gagamitin natin ang kasal na iyon para tuluyan silang wasakin. Sagot ni Diego, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa imbitasyon na tila ito na ang huling piyesa ng kanilang paghihiganti. Isang matalim na tanong ang nanatili sa isip ni Flavia, handa na ba siyang itaya ang lahat pati na ang buhay ng kanyang anak para sa isang pagkakataong makuha ang hustisyang matagal na niyang hinihintay. Ang katahimikan sa gabi bago ang digmaan ay hindi kapayapaan. Ito ay ang pigil na hininga ng isang leon na nag-aabang sa kanyang biktima sa gitna ng damuhan. Nakatayo si Flavia sa harap ng lumang salamin, tinitingnan ang kanyang sarili sa huling pagkakataon bago ang pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Ang suot niyang puting bestida, nayari sa pinong sutla, ay tila isang baluti ng liwanag sa gitna ng madilim na silid. Ang bawat tahi ng damit na iyon ay ginawa niya ng may kasamang dalangin at pait. Hindi ito ang damit ng isang biktima, ito ang kasuotan ng isang babaeng handa ng bawiin ang kanyang trono. Hinaplos niya ang kanyang buhok at sa salamin nakita niya ang refleksyon ni Diego na nakatayo sa may pintuan. Ang lalaki ay nakasuot ng madilim na barong, ang kanyang tindig ay matatag at puno ng proteksyon. Ang amoy ng kape at ang lamig ng gabi ay humahalo sa tensyong tila isang kwerdas na malapit ng maputol. Masyado kang maganda para sa isang gabi ng paniningil, Flavia. Mahinang wika ni Diego. Lumapit siya at dahan-dahang inayos ang isang hibla ng buhok na humarang sa mukha ni Flavia. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa pisngi ng babae, isang hawak na puno ng paggalang at isang lihim na pangakong hindi siya pababayaan. Naramdaman ni Flavia ang isang kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan. Sa loob ng maraming taon, nasanay siyang maging alila ng emosyon ni Rodrigo, ngunit sa haplos ni Diego, naramdaman niya ang isang uri ng pagpapahalaga na hindi humihingi ng anumang kapalit. Ang kuryente ng kanilang pagiging malapit ay tila nagbigay ng panandaliang kapayapaan sa kanyang naguguluhang isipan. Hindi ko alam kung kakayanin ko ang bukas, Diego. Paano kung magkamali ako? Paano kung makuha nila si Gabriel? Tanong ni Flavia, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa pag-aalinlangan. Hinawakan ni Diego ang magkabilang balikat ni Flavia at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Huwag mong tignan ang bukas bilang isang panganib. Tignan mo ito bilang ang huling guhit sa blueprint na ikaw mismo ang gumawa. Narito ako. Hinding-hindi sila makakalapit sa inyo hanggat humihinga ako. Maniwala ka sa talino mo, Flavia. Maniwala ka sa lakas ng isang ina. Dahan-dahang isinandal ni Flavia ang kanyang noo sa balikat ni Diego. Sa sandaling iyon, ang tunog ng kanilang mga pusong sabay na tumitibok ay tila ang tanging musika sa mundong puno ng ingay. Isang yakap na hindi mapusok, kundi isang yakap na nagbibigay ng lakas at katuwang sa gitna ng laban. Pagkalipas ng ilang oras sa gitna ng madilim na hating gabi, nagtungo si Flavia sa sementeryo ng vegan. Ang amoy ng basang lupa, pagkatapos ng ulan, at ang amoy ng mga kandilang unti-unting nauupos ay nagbibigay ng isang ulat ng kapayapaan.
Lumuhod siya sa harap ng puntod ng kanyang ama, si Mang Teodoro. Tay, bukas na ang araw, bulong niya habang dahan-dahang pinupunasan. Ang lapida gamit ang kanyang panyo. Hindi ka namatay nang wala lang. Ang bawat patak ng pawis mo para mapagtapos ako ang bawat hirap mo, para protektahan ako. Lahat iyon ay magkakaroon ng saysay bukas. Ipapamukha ko sa kanila na ang apelidong itinakwil nila ay ang apelidong wawasak sa kanila. Kinuha niya ang isang maliit na USB drive at ang mga original na dokumento na may lagda ng Don ang mga huling armas na itinago ni Diego. Inilapag niya ang kanyang kamay sa lupa, tila humihingi ng huling basbas mula sa kanyang ama. Ang tunog ng mga kuliglig at ang mahinang ihip ng hangin sa mga puno ng akasya ay tila isang sagot na nananawagan ng katarungan. Bumalik siya sa dampa kung saan mahimbing na natutulog si Gabriel. Tiningnan niya ang mukha ng kanyang anak sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang bata ay may ngiti sa kanyang mga labi, walang kamalay-malay na ang kanyang ina ay handa ng maging bagyo para lamang bigyan siya ng isang payapang langit. Matulog ka ng mahimbing, Gabriel, bulong ni Flavia. Dahil pagising mo bukas wala nang magtatangkang kumuha sa iyo, wala nang magtatangkang maliit sa atin. Lumabas si Flavia sa beranda at tumingin sa malayo, patungo sa direksyon ng cathedral, kung saan gaganapin ang kasal ni Rodrigo at Clarissa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, ang kanyang puso ay naging kasing tigas ng semento, at ang kanyang determinasyon ay kasing talim ng isang kidlat. Ang bawat bituin sa langit ng vegan ay tila nagmamasid naghihintay sa pagsabog ng katotohanan. Alam ni Flavia na ang susunod na pagsikat ng araw ay hindi lamang magdadala ng liwanag, kundi magdadala ng isang paghuhukom na walang sino man sa pamilya de Silva ang makakatakas. Bukas, wika niya sa sarili, habang ang hangin ay humahampas sa kanyang puting damit, luluhod ang mga bituin sa vegan sa harap ng katotohanan. Ang tunog ng mga kampana ng cathedral ng vegan ay umalingaw-ngaw sa buong lungsod, tila isang masayang balita, na nagmumula sa langit, ngunit para kay Flavia, ang bawat tunog ay parang bawat hampas ng martilyo sa isang kabaong. Ang paligid ng simbahan ay puno ng mga mamahaling bulaklak na puti, at ang mga kalasang nakapila sa labas ay napapalamutian ng mga gintong laso. Ito ang tinatawag nilang Wedding of the Century, ang pagsasama ng dalawang makapangyarihang pangalan na magpapatibay sa kaharian ng mga de Silva. Sa loob ng simbahan nakatayo si Rodrigo sa harap ng altar. Ang kanyang taksedo ay walang bahid ng dumi, ngunit ang kanyang mga palad ay basa ng pawis. Panaka-naka siyang tumitingin sa malaking pinto, ang kanyang mga mata ay puno ng kaba na pilit niyang itinatago sa likod ng isang pilit na ngiti. Relax, Rodrigo. Everything is under control. Wala nang manggugulo rito, bulong ni Doña Imelda, na nakaupo sa unang hanay. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay habang suot ang isang terno na yare sa pinakamahal na telang pinya. Bumukas ang malaking pinto at pumasok si Clarissa. Ang kanyang belo ay mahaba, tila isang ulap na humahabol sa kanya, at ang kanyang mukha ay nagniningning sa katuparan ng kanyang ambisyon. Habang dahan-dahan siyang naglalakad sa gitna ng aisle, ang lahat ng panauhin ay tumatayo at humahanga. Ngunit sa gitna ng seremonya, bago pa man makarating si Clarissa sa altar, isang malakas na tunog ng pagbukas muli ng pinto ang bumasag sa solemnidad ng okasyon. Isang babae ang nakatayo sa bukana, nasisikatan ng sikat ng araw mula sa labas, kaya tila may korona ng liwanag sa kanyang paligid. Si Flavia. Suot niya ang kanyang puting sutla, hawak sa kanyang bisig ang anak na si Gabriel. Ang kanyang pagpasok ay hindi mabilis. Ito ay marahan, bawat hakbang ay may dalang bigat ng katarungan. Ang mga bulungan ng mga bisita ay tila isang dumadagsang alon sa loob ng cathedral. Anong ginagawa ng babaeng iyan dito? Marahas na bulong ni Clarissa. Ang kanyang mukha ay biglang namula sa galit. Hindi huminto si Flavia hanggang sa makarating siya sa gitna, ilang metro lang ang layo mula sa altar. Tumingin siya ng diretso kay Rodrigo, na ngayon ay putlang-putla at tila malalagutan ng hininga. Nandito ako para ihatid ang regalong nakalimutan ninyong kunin. Wika ni Flavia, ang kanyang boses ay malinaw at umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng simbahan. Isang katotohanang pilit ninyong ibinaon, pero ngayon ay sumisigaw na para sa katarungan.
Mabilis na tumayo ang mga bodyguard ni Doña Imelda para harangan si Flavia, ngunit sa isang iglap, lumitaw si Diego sa likuran niya, kasama ang ilang mga tauhan ng media na may dalang mga live camera. Ang takot ay gumuhit sa mukha ni Imelda nang makita ang mga lens ng camera na nakatutok sa kanya. "Don't you dare, Flavia, malalagot ka sa akin." Sigaw ni Imelda, ang kanyang boses ay pumiyok sa hiyang nararamdaman sa harap ng mga elitista ng Ilocos. Ngunit hindi natinag si Flavia. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa malaking screen na nakakabit sa itaas ng altar, ang screen na dapat ay magpapakita ng mga litrato ng pag-iibigan ni Rodrigo at Clarissa, ay biglang kumislap. Ang tunog ng static ay napalitan ng isang malinaw na audio recording. "Siguraduhin mong pipirma siya, Mateo. Gamitin mo ang tatay niya. Kung kailangang mamatay ang matandang yon para lang makuha natin ang lupa at ang pirma ni Flavia, gawin mo. Ang mahalaga, malinis ang pangalan ng anak ko." Yun ang boses ni Doña Imelda. Ang buong katedral ay binalot ng isang nakakangilong katahimikan. Ang bawat bisita ay tila naging estatwa sa kinauupuan nila. Nakita ng lahat sa screen ang isang video clip kung saan si Imelda ay nag-aabot ng isang makapal na sobre kay Mateo sa loob ng isang madilim na sasakyan. Nalaglag ang bouquet ng mga bulaklak mula sa kamay ni Clarissa. Si Rodrigo ay napasandal sa altar, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sindak habang nakatingin sa screen. "Flavia, stop this, fake yan, pinagawa mo lang yan sa AI." Sigaw ni Rodrigo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Tumingin si Flavia sa screen at pagkatapos ay sa kanyang anak na nagsisimula ng gumalaw sa kanyang bisig. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Hindi ito AI, Rodrigo. Ito ang huling hiling ni Don De Silva na itinago ninyo ang katotohanang may isa pa siyang anak na pinagkaitan ninyo at ang ebidensya ng pagpatay ninyo sa aking ama." Biglang lumitaw sa screen ang resulta ng DNA test ni Gabriel at ni Rodrigo, kasama ang isang dokumento mula sa bangko na nagpapakita ng bilyon-bilyong pisong ninakaw ni Rodrigo at Imelda mula sa kumpanya. Ang mga flash ng camera ng media ay tila mga kidlat na tumatama sa bawat sulok. Ang mga pulis na kanina pa pala nakaabang sa labas, kasama si Diego, ay dahan-dahang pumasok sa loob ng simbahan. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa semento ay tila tunog ng paghuhukom. "Doña Imelda de Silva, Rodrigo de Silva, you are under arrest for fraud, coercion, and complicity in the death of Teodoro Valeriano." Anunsyo ng opisyal. Ang kasal ay naging isang eksena ng kaguluhan. Nagwala si Clarissa, pilit na hinubad ang kanyang belo habang sinisigawan si Rodrigo. "Manloloko ka. Sabi mo sa akin ay ligtas na ang lahat. Wala ka palang kwenta?" Sa gitna ng lahat ng ingay at gulo, nanatiling kalmado si Flavia. Tiningnan niya si Doña Imelda na ngayon ay kinaladkad na ng mga pulis habang sumisigaw ng mga sumpa. Ang matanda ay nagpumiglas, ang kanyang mga perlas ay naputol at nagkalat sa sahig, tila mga butil ng luhang hindi niya kailanman iniyak para sa ibang tao. Ang dangal ay hindi nabibili ng apelido Doña Imelda, bulong ni Flavia nang dumaan ang matanda sa tapat niya. Ito ay itinatanim sa puso at inaani sa tamang panahon. Nang mailabas na ang mga De Silva, tumingin si Flavia kay Diego. Ang lalaki ay lumapit sa kanya at kinuha si Gabriel mula sa kanyang bisig upang bigyan siya ng sandaling makahinga. Ang katahimikan sa loob ng katedral ay tila isang malalim na buntong hininga ng relief. Ngunit bago sila tuluyang makalabas, isang tao pa ang humarang sa kanila sa may pintuan. Isang taong may dalang baril, ang mga mata ay puno ng kabaliwan at kawalan ng pag-asa. "Kung hindi ako magiging masaya, walang magiging masaya sa inyo." Sigaw ni Clarissa, ang kanyang kamay ay nanginginig habang nakatutok ang baril kay Flavia. Ang tunog ng pagkasa ng baril ay umaling-awngaw sa tahimik na simbahan. Ang bawat hininga ay tumigil. "Ibaba mo ang sandata na iyan, Clarissa. Huwag mong hayaang ang huling piraso ng iyong katinuan ay lamunin ng galit na hindi naman sa iyo." Ang tinig ni Flavia ay kalmado, isang kabaligtaran sa nanginginig na mga kamay ni Clarissa na nakatutok sa kanyang dibdib. Ang suot na puting gown ni Clarissa ay tila isang maruming alaala ng isang kasalang naging bangungot. Ang bawat paghinga ni Clarissa ay puno ng paghagulgol, ang kanyang maskara ay humahalo sa kanyang mga luha na nagreresulta sa isang nakakatakot na anyo
sa ilalim ng mga anino ng cathedral. Sinira mo ang lahat, Flavia. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging katawa-tawa sa harap ng lahat. Sigaw ni Clarissa, ang kanyang tinig ay pumiyok sa gitna ng desperasyon. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay tila isang hayop na nasukol sa sulok. Dahan-dahang humakbang si Diego sa harap ni Flavia, pilit na ginagawang baluti ang sariling katawan upang protektahan ang mag-ina. Clarissa, look around you. Tapos na ang laban. Ang mga De Silva ay wala ng kapangyarihang protektahan ka. Huwag mong itapon ang buhay mo para sa mga taong kinalimutan ka na sa isang iglap. Huwag kang lalapit, hiyaw ni Clarissa, habang lalong humihigpit ang kapit sa hawakan ng bakal. Ngunit sa gitna ng tensyon, narinig ang mabilis at matitigas na yabag ng mga pulis na nakapaligid na sa labas. Ang asul at pulang liwanag mula sa kanilang mga sasakyan ay tumatama sa mga dambuhalang haligi ng katedral, tila mga kidlat na nagpapakita ng katotohanan. Sa isang mabilis na galaw ng mga awtoridad, dahan-dahang naibaba ni Clarissa ang kanyang kamay, ang kanyang lakas ay tuluyang naglaho, at ang sandata ay lumagpak sa semento nang walang anumang putok na narinig. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal sa matigas na sahig ay tila ang huling tuldok sa kabanata ng kanyang kabaliwan. Dinala si Clarissa ng mga pulis kasama ni Rodrigo at Doña Imelda na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin sa mga tao. Habang inilalabas si Rodrigo, huminto siya saglit sa tapat ni Flavia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha. Flavia, ang anak ko, pwedeng mahawakan ko man lang siya. Pabulong na pakiusap ni Rodrigo, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na humihingi ng kaunting tubig. Tumingin si Flavia sa kanyang asawa, ang lalaking dati niyang inalayan ng kanyang buhay. Wala na siyang nararamdamang galit, tanging isang malalim na awa para sa isang taong pinili ang yaman kaysa sa tunay na pag-ibig. Ang batang ito ay hindi mo anak, Rodrigo. Sagot ni Flavia, ang kanyang boses ay puno ng dangal at katatagan. Siya ay bunga ng aking paghihirap, ng aking sakripisyo at ng aking paninindigan. Ang dugong nananalaytay sa kanya ay dugong malaya sa inyong kasakiman. Wala kang anak na makikilala rito. Ang tanging dala mo ay ang anino ng iyong mga maling desisyon. Yumuko si Rodrigo at tuluyang kinaladkad ng mga pulis patungo sa naghihintay na sasakyan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ay tila isang pinal na hatol na nagtapos sa 5 taon ng pagdurusa ni Flavia. Naiwan silang tatlo sa bukana ng cathedral, si Flavia, si Diego, at ang batang si Gabriel. Ang sikat ng araw sa Vigan ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng isang kulay ubing langit na puno ng kapayapaan. Ang amoy ng mga bulaklak sa loob ng simbahan ay hindi na amoy ng lamay kundi amoy ng isang bagong simula. Tapos na ang gabi, Flavia, mahinang wika ni Diego habang nakatingin sa malayo. Inakbayan niya si Flavia, isang hawak na hindi na lamang para sa proteksyon kundi para sa isang pangakong pagsasama sa bagong mundo. Hindi pa, Diego, sagot ni Flavia habang hinahaplos ang pisngi ni Gabriel. Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na buhay. Ang buhay na tayo ang arkitekto ng ating sariling kapalaran. Inalis ni Flavia ang kanyang mamahaling belo at hinayaan itong tangayin ng hangin sa gitna ng kalsadang bato. Pinanood nila itong lumipad palayo, tila isang puting ibon na sa wakas ay nakalaya mula sa hawla. Ang tunog ng mga kalesa sa di kalayuan at ang mahinang pag-awit ng mga ibon sa mga puno ay tila isang selebrasyon ng katarungan. Hindi na siya ang Flavia na pumasok sa mansion ng may takot. Siya na ngayon ang Flavia na nagtayo ng sarili niyang kuta, isang kutang yari sa katotohanan, dangal at wagas na pagmamahal ng isang ina. Sa huling pagkakataon, lumingon si Flavia sa cathedral. Ang mga gintong pinto nito ay dahan-dahang isinara ng mga sakristan. Ang tunog ng paglapat ng mabigat na kahoy ay tila isang pinal na paalam sa lahat ng sakit ng nakaraan. Naglakad sila palayo, ang kanilang mga anino ay humaba sa ibabaw ng mga antigong bato ng Vigan. Ang bawat hakbang ay hindi na mabigat. Bawat hininga ay puno na ng pag-asa. At sa balikat ni Gabriel, ang tatak ng apoy ay nanatiling nagniningning, isang paalala na sa gitna ng matinding apoy ng pagsubok, ang ginto ay mas lalong dinalisay. 1 taon, ang mabilis na lumipas, tila isang mabilis na paglipat ng mga pahina sa isang makapal na libro ng buhay.
Sa dalampasigan ng isang payapang bayan sa labas ng Vigan, ang sikat ng araw ay dahan-dahang humahalik sa asul na dagat, nagbibigay ng kulay gintong kislap sa bawat alon na humahampas sa puting buhangin. Nakatayo si Flavia sa balkonahe ng isang modernong bahay na gawa sa kahoy, at salamin isang bahay na siya mismo ang nagdisenyo hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili niyang pamilya. Ang hangin ay amoy asin at kalayaan. Wala na ang amoy ng luma at madilim na mansyon ng mga De Silva. Sa loob ng isang taon na itayo ni Flavia ang sarili niyang architectural firm na V. Rice Designs, na ang pangalan ay kinuha niya mula sa kanyang ama si Teodoro Valeriano. Ang kanyang reputasyon ay hindi lamang naibalik, ito ay lalong kuminang dahil sa kanyang katapatan at husay na napatunayan sa gitna ng matinding krisis. Mama. Ang maliit na tinig ni Gabriel ay pumailan lang mula sa sala. Ang bata ay mabilis na naglalakad, ang kanyang mga hakbang ay puno ng enerhiya at kuryosidad. Sa kanyang balikat ang tatak ng apoy ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito tila isang sumpa ng nakaraan. Ito ay isa na lamang tanda ng kanyang pinagmulan, isang paalala na siya ay nagmula sa isang matibay na pundasyon. Binuhat ni Flavia ang kanyang anak at hinalikan ito sa noo. Narito lang si Mama Gabriel, hindi tayo aalis. Mula sa kusina lumabas si Nanay Rosa na may dalang merienda. Ang matanda ay mukhang mas bata at mas masaya malayo sa takot na anyo niya noon sa mansyon. Nakahanda na ang paborito mong kakanin, Flavia, at darating na raw si Diego anumang sandali mula sa opisina sa Maynila. Ngumiti si Flavia, si Diego. Ang lalaking nanatili sa kanyang tabi noong ang lahat ay nakatalikod. Ang kanilang relasyon ay hindi mabilis, ito ay parang isang gusaling dahan-dahang itinatayo ng may pag-iingat. Walang madaling pangako, tanging mga gawa ng pagmamahal at pagrespeto sa isa't isa. Hindi man sila nagmamadaling pumasok sa isang bagong kasal, alam ni Flavia na natagpuan na niya ang kanyang katuwang sa buhay. Paminsan puno nakakatanggap si Flavia ng balita tungkol sa mga De Silva. Si Doña Imelda ay nananatili sa loob ng piitan, ang kanyang yaman ay unti-unting nauubos sa mga kaso at bayad sa mga biktima ng kanilang pandaraya. Si Rodrigo naman ay balitang nagpakababa na at nagtatrabaho sa loob ng kulungan, malayo sa karangyaang dati niyang kinagisnan. Si Mateo ay tuluyang natanggalan ng lisensya at nabubuhay sa kahihiyan sa malayo. Napaisip si Flavia, napatawad na ba niya sila? Huminga siya ng malalim habang nakatingin sa abot tanaw. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugang kailangang kalimutan ng lahat o ibalik ang mga taong nanakit sa kanya. Ang pagpapatawad ay ang pagpili niyang bitawan ang lason ng galit upang hindi na ito makasira sa kanyang kasalukuyan. Pinalaya na niya ang kanyang sarili mula sa kulungan ng puot. Ang kapayapaang nararamdaman niya ngayon ay ang tunay na hustisya. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng bahay. Lumabas si Diego, may dalang isang maliit na bouquet ng mga ligaw na bulaklak at isang bagong laruan para kay Gabriel. Pagkakita sa kanila, mabilis na tumakbo ang lalaki at niyakap si Flavia at ang bata. Ang tunog ng kanilang tawanan ay humahalo sa tunog ng mga alon, isang perpektong musika para sa isang hapon ng katahimikan. Ito na ang buhay na pinangarap natin, Flavia, bulong ni Diego habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng babae. Higit pa ito sa pangarap, Diego, sagot ni Flavia. Ito ang katotohanang tayo mismo ang nagdisenyo. Tumingin si Flavia sa langit kung saan ang unang bituin ay nagsisimula ng magpakita. Naalala niya ang kanyang ama. Alam niyang sa kung saan nakangiti si Mang Teodoro habang pinapanood sila. Ang kanyang sakripisyo ay hindi nawalan ng saysay. Ang kanyang pamilya ay muling nabuo hindi sa pangalan ng ibang tao, kundi sa sarili nilang dangal at pagmamahalan. Ang arkitekto ng sariling buhay ay sa wakas ay nakahanap na ng kanyang tahanan. Isang tahanang hindi gawa sa bato at semento, kundi gawa sa tiwala, katatagan, at isang pag-ibig na hindi kailanman muling magigiba. Ang paglipad ng puting belo sa mahinahong hangin ng Vigan ay hindi lamang pagtatapos ng isang kasal, kundi ang huling hininga ng isang masakit na nakaraan. Doon natatapos ang ating paglalakbay, kasama si Flavia, ngunit doon din nagsisimula ang mas maliwanag na kabanata ng kanyang buhay bilang isang arkitekto ng sarili niyang kaligayahan. Mga mahal kong tagapakinig mula sa kaibuturan ng aking puso,
Maraming salamat sa pagtitiyaga at pagsama sa akin sa bawat yugto ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan pilit na pinalalayas si Flavia sa tapat ng kabaong ng kanyang ama at ang pagtataksil ng kanyang matalik na kaibigang si Mateo, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding kirot. Ang mga luhang inalay natin para kay Flavia ay mga luhang para rin sa lahat ng mga kababaihang nakaranas na maapi at mabalewala. Ang bawat salita sa kwentong ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay na ating nakikita sa paligid, mga kwento ng pagtitiis na sa huli ay nagbubunga ng tagumpay. Itinuro sa atin ni Flavia na ang buhay ay parang isang blueprint. Kahit gaano pa kagulo ang unang guhit at kahit ilang beses tayong magkamali na sa ating mga kamay, ang kapangyarihang burahin ang mali at muling itayo ang isang pundasyong hindi na kailanman magigiba ng anumang lindol ng pagtataksil. Ang tunay na tibay ay hindi nanggagaling sa materyales ng gusali, kundi sa tibay ng ating paninindigan bilang isang ina at bilang isang tao. Kung kayo ang nasa katayuan ni Flavia, magagawa niyo rin bang tumayo ng tuwid sa gitna ng simbahan at harapin ang mga taong kumuha ng lahat sa inyo? O baka naman may bahagi ng kwentong ito na nagpaalala sa inyo ng inyong sariling karanasan? Nasaan man kayo ngayon, marahil ay nagluluto ng hapunan para sa pamilya, nagpapahinga matapos ang maghapong trabaho o naglalaba habang nakikinig sa aking tinig, sana ay nahanap ninyo ang inyong lakas sa mga pinagdaanan ni Flavia. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento dahil sa espasyong ito, hindi kayo nag-iisa at laging may nakikinig. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito para maabot natin ang iba pang mga pusong nangangailangan ng pag-asa at paalala na may bahaghari pagkatapos ng unos. Manatili sana kayong matatag at puno ng pag-asa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Tinitingala kong pamagat ang arkitekto ng bagong simula. Ang pagbangon mula sa abo ng pagtataksil Louis, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at para maghatid ng positibong mensahe.